Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Isang taong may ketong ang lumapit kay Jesus. Lumuhod ito at nagmakaawa. Kung nais po ninyo, ako'y inyong mapapagaling at magagawang malinis. Nahabag si Jesus sa ketongin kaya't hinawakan niya ito at sinabi, "Oo, nais ko, gumaling ka." Noon di nawala ang ketong ng lalaki at siya'y naging malinis. Matapos mapagbilinan agad siyang pinaalis ni Jesus at pinagsabihan ng ganito, "Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip ay magpunta ka at magpasuri sa pari. Pagkatapos mag-alay ka ng handog para sa Diyos ayon sa iniutos ni Moises bilang patunay sa mga tao na ikaw ay magaling at malinis na." Ngunit pagkaalis ng lalaki ay kanyang ipinamalita ang nangyari sa kanya. Dahil dito, hindi na nakapasok pa ng bayan si Jesus. Nanatili na lamang siya sa mga hindi mataong lugar. Subalit, pinupuntahan pa rin siya ng mga tao mula sa iba't ibang dako. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay compassion. Ginugunita natin ngayon si St. Arnold Jansen, ang founder ng SVD Congregation. May mga sugat sa buhay na hindi lang pisikal. May mga sugat na mas masakit dahil hindi ito nakikita. Ngunit ramdam na ramdam ang sugat ng pagtanggi, ng pag-iisa, ng pakiramdam na hindi ka na kabilang. Ganito ang kalagayan ng ketongin sa Ebanghelyo ngayon. Siya ay hindi lamang may sakit sa balat, siya ay may sakit sa relasyon. Hiwalay sa pamilya, sa lipunan, sa simbahan, at sa pang-araw-araw na buhay. At sa gitna ng ganitong kalagayan, isang salita ang tumatagos sa buong tagpo at sa puso ng ating Ebanghelyo ngayon. Compassion. Habag. Lumapit ang ketongin kay Jesus. Isang matinding panganib ang kanyang ginawa. Ayon sa batas, hindi siya dapat lumapit. Hindi siya dapat humawak. Hindi siya dapat makihalubilo. Ngunit ang desperasyon ng kanyang kalagayan ay mas malakas kaysa sa takot. Lumuhod siya at nagsabi, "Kung ibig mo, mapalilinis mo ako." Hindi siya humingi ng karapatan, hindi siya nagreklamo. Isang pakiusap na puno ng pananampalataya at ng kababaang loob. Ang kanyang panalangin ay hindi dapat mo, kundi kung ibig mo. At dito lumitaw ang isa sa pinakamagandang pahayag tungkol sa puso ni Jesus. Nahabag si Jesus. Bago pa ang himala, may habag muna. Bago ang paggaling, may malasakit muna. Hindi muna sinabi ni Jesus ang gumaling ka. Ang una ay ang paglapit. Ang unang kilos ay hindi utos kundi paghipo. Hinipo niya ang taong hindi dapat hipuin. Nilapitan niya ang taong iniiwasan. Sa mata ng batas, si Jesus ay dapat naging marumi, ngunit sa kapangyarihan ng habag, ang marumi ang naging malinis. Ang habag na Jesus ay hindi emosyon lamang. Ito ay kilos na handang lumampas sa hangganan. Ang habag ay may presyo. Sa paghipo niya sa ketongin, inilagay niya ang sarili sa panganib. Panganib na husgahan, na ituring na marumi, na iwasan din ng iba. Ngunit ang tunay na habag ay laging handang magbayad ng presyo upang maibalik ang dignidad ng kapwa. Sa isang mas malalim na pagtingin, ang ketongin ay sumasalamin sa marami sa atin. Hindi man tayo ketongin o wala man tayong ketong, ngunit may mga bahagi ng ating buhay na itinatago natin dahil sa hiya. May mga kasalanang ayaw nating ipakita, ayaw nga nating ikumpisal.
May mga karanasang naglagay sa atin sa gilid, mga kabiguang parang tatak, mga pagkakamaling tila hindi na mabubura. Minsan pakiramdam natin, hindi na ako dapat lumapit. Hindi na ako karapat-dapat. Baka husgahan lang ako. Ngunit ang Ebanghelyo ngayon ay malinaw. Ang Diyos ay hindi natatakot sa ating mga sugat. Ang habag niya ang unang umaabot. Mga kapatid, pagkatapos gumaling ang lalaki, inutusan siya ni Jesus na huwag magsabi kanino man at sundin ang hinihingi ng batas. Ngunit dahil sa labis na galak, ipinamalita niya ang nangyari. At dito may isang kabalintunaan dahil sa kanyang pagsasalita. Hindi na makapasok si Jesus sa mga bayan ng hayagan. Siya na ngayon ang nasa labas. Ang dating itinaboy ay nasa loob na ng komunidad. Ang tagapagligtas ang tila napunta sa labas. Ito ang lalim ng habag ni Kristo. Ang handang magpalit ng lugar upang ang iba ay makabalik sa buhay. Sa pagunita natin kay St. Arnold Jansen, lalong lumilinaw ang diwa ng habag. Siya ay isang taong nakinig sa sigaw ng mundo, lalo na ng mga taong hindi naaabot ng mabuting balita. Sa gitna ng pagtutol, ng kahirapan at kawalang katiyakan, pinili niyang magtiwala sa habag ng Diyos at ipalaganap ang salita sa mga lugar na tila malayo at hindi mahalaga sa mata ng iba. Ang kanyang buhay ay patunay na ang habag ay hindi lamang personal na kabutihan, kundi misyon na tumatawid ng hangganan, kultura at takot. Sa ating panahon ngayon, marami pong kitongin na patuloy na nasa paligid natin. Mga taong itinuturing na problema, pabigat o istorbo. Mga taong mabilis husgahan, ang nalulung sa bisyo, adiksyon, ang nasira ang pamilya, ang nagkamali ng malaki, ang naiiba. Ang tanong ng Ebanghelyo ay hindi kung sino ang marumi, kundi kung sino ang may lakas ng loob na magmahal ng may habag. Ang tanong ay hindi kung kanino tayo dapat umiwas, kundi kung kanino tayo inaanyayahang lumapit. Mga kapatid, ang habag ay hindi bulag sa katotohanan, ngunit hindi rin ito bulag sa pag-asa. Nakikita nito ang sugat, ngunit nakikita rin nito ang posibilidad ng bagong simula. Ang habag ni Jesus ay hindi lamang nag-aalis ng ketong, ibinabalik nito ang tao sa kanyang pangalan, sa kanyang relasyon, sa kanyang lugar sa mundo. Sa huli, ang Ebanghelyong ito ay nagtatanong sa atin, anong uri ng puso ang dinadala ko sa harap ng sugat ng iba? Pusong mabilis humusga ba? O pusong marunong mahabag? Sapagkat ang habag ay hindi lamang tanda ng kabanalan, ito ang mismong wika ng Diyos. At kapag natutunan nating magsalita ng wikang ito, nagiging daluyan tayo ng paggaling sa mundong sugatan. Patuloy nating pagnilayan sa ating mga sarili. Sino ang mga kitongin sa ating buhay? Yung mga taong iniiwasan natin o hinuhusgahan? At paano tayo inaanyayahan ni Jesus na ipakita ang kanyang habag sa kanila? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, puspusin mo ang aming puso ng iyong habag. Turuan mo kaming lumapit sa sugatan, hindi upang humusga, kundi upang magmahal. Hipuin mo ang aming sariling mga sugat upang kami gumaling at maging daluyan ng iyong habag sa iba. Tulad ni St. Arnold Jansen, gawin mo kaming handang maglingkod at magpahayag ng iyong salita saan man kailangan ang iyong pag-ibig. Amen.
Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Nais ko rin pong batiin ang aming bagong obispo na itinalaga na isang SVD priest, si Bishop-elect Samuel Agcaracar. God bless po at welcome sa Diocese of San Jose.